panlasang Pinoy, tiyak na pasok ang kahit anong prito, sizzling at grilled. Kaya ang mga pulutan, hindi na lang per order, naging mabili na rin ang mga bilao ng mga ito. Samahan pa ito ng sisig na nagsimula lang sa food cart. At syempre, ang ihaw-ihaw na paborito ng lahat hindi rin papahuli sa tinutuhog nitong kita. Susan, gutom ka na ba? Oo. Gusto mo ba ng tanpuluts? Anong tanpulot? E di, pulutan. Ay, ito, pulutan! Bago mo yan matikman, kailangan mo munang hulaan ang pangalan ng mga tanpuluts. Go, let's! Crispy nga, te. O, ano ba ito? Crispy pata. Teka lang natin. Crispy tenga. Crispy tenga. Next! Binaligtad pa talaga, ha? Batok ng baboy. Oh! Oh! Tukabi ng nokma. Pituka ng manok. Perfecto na to, ha? Charong chilaklabu. Chicharong bulaklak. Perfect! Walang kahirap-hirap. So, kailangan matikman to. Ang tindahang ito sa Taytay Rizal, successful business ng 33-year-old na si Jaisel. Pangalan pa lang agaw pansin na, tanpuluts na kapag binaligtad, pulutan. Hindi raw mauubusan sa dami ng binebenta nilang pulutan. Hango ito sa salitang Pilipino na pulot na ang ibig sabihin pagdampot. Years old pa lang nang maulila sa magulang si Jaisel. Kahit bunso sa magkakapatid, kinailangan na niyang dumiskarte ng sarili niya. Bibili po kami ng lutong ulam, 15 pesos po. Pagkakasyahin lang kung anong meron, wala talagang sobra. Kaya yun, nagtrabaho po ako na 16 years old. 2012, nagpa siya si Jaisel na iwanan ang kanyang trabaho at magnegosyo. Ang una po namin tininda nun is Japanese cake po. Then nagdagdag po kami ng mga calamares, atay, siomai. Pero kasabay ng pagdami ng kanilang mga suki, sinusubok din ng ating nagsisimulang negosyante. Lagi po kami napapaalis. Siyempre, pag dinagsana po kami ng tao, nagkukos na po ng traffic. Kaya nag-decide po kami na itigil po muna yung pagiging ambulant vendor. Kaya, hindi po naging madali yung experience namin na yun. Kasi may time na wala kami maipanggatas. Unang anak po namin, yung aming giniling na bigas. Yun po yung pinapadede namin sa anak namin para lang po may maidede siya. Kaya naging rest back ni Jaisel sa kanyang pagsubok, muling pagbubukas ng kanyang negosyo. Ang pagpo-post online ang naging paraan ni Jaisel para makakuha muli ng mga suki. Lahat ng platform po, pinagpo-posan ko po, gumawa po ako ng mga magagandang pictures. Wala man po kaming walk-in, pero yung delivery po namin lumakas. Patok ang kanilang chicken bites, chicharong bulaklak at batok ng baboy. Meron din silang crispy pata at crispy ulo ng baboy. At bago pa man mahuli ang lahat, dahil panalo ako sa challenge, tikiman time! Ang sarap ng suka. Malasa pala batok ng baboy. Kaya pala pinagkakaguluhan ng batok ng baboy, no? Ang sarap. Kanin. Ang mga putok-batok na tinda ni Jaisel, pumuputok na rin daw sa biyaya. Nagkaroon na rin siya ng iba pang branch ng tanpuluts at ang inutang na puhunan 20,000, patong-patong na rin kung kumita. Kumikita po kami sa isang araw ng 12 to 15,000 po. Almost 300,000 po sa loob na isang buwan, kada branch po. At dahil dyan, tunay na winner ang kita sa prito. Samantala, sa sisig naman, namataan ni Jam ang oportunidad para kumita. Kasama ang dipadyak niyang cart, laban lang siya para maipakilala at matikman ng mga customer ang kanyang sisig. Katuwang ang kanyang tiyuhin, pinaghirapan ni Jam ang kanyang produktong sisig. At sa pagsisimula pa lang daw, parang ayaw ng sumang-ayon ang tadhana kay Jam. Nag-start po ang pagkup-kup sa akin ng tiyuhin ko po is nung namatay ho yung tatay ko, 2 months pa lang ho ako. Bago po kami makapagtinda, meron po kami kinukuhang vendor's permit. Kahit may permit po kami, hinuhuli pa rin ho kami. Sumubok na magtayo ng maliit na kainan si Jam, pero nagsara rin ito dahil sa naging problema sa kanyang mga naging tauhan. Kaya ang pinahiram na cart ng kanyang tiyuhin ang naging susi para muling buhayin ang kanyang sisigan.
Ang una ko hong naging puhunan dyan, hiniram ko lamang ho na 10,000. Makalipas ang isang linggo, nabawi na ni Jam ang kanyang puhunan. Sa ika-3 buwan niya sa negosyo, bonus na raw na nakapagpagawa na siya ng sarili niyang cart. Aabot na rin sa 30,000 to 40,000 ang kanyang kinikita kada buwan. Dahil ang sisig ni Jam pinagkakaguluhan, maging ako ay hindi na rin nagpapigil na makatikim ng kanyang produkto. Tikman na natin yung alisisig, talagang pinagmamalaki dito sa Marikina. Masarap! Dahil sa tiyaga matapos nating maitampok si Jam, ang dating nakakart lang noon, naghahatid na rin ng mainit na sisig sa physical store na kanyang binuksan. Bukod pa riyan, aabot na sa 4 na branches ang meron siya. Aba, kaya talagang huwag ismuli ng sisig. Sinasabing kapag may usok, may inihaw. Iyan ang negosyong patok ng mag-asawa na sina Kathleen at Albert. Ang craving nilang tusok-tusok noong pandemic, ito pala ang pinto na magbubukas para mas kumita pa. Inilaan nila ang puhunan ng 25,000 pesos para sa kanilang ihaw-ihaw business. Kuha namin siguro yung Filipino taste na gusto ng mga Pilipino, no? Yung sweet, na salty, yung texture iba-iba. Gaya ng nakasanayang mga paborito, meron silang isaw, tenga, balon-balunan, Betamax at iba pang nakakatakam na inihaw. Isama pa riyan ang pag-alok nila ng rice meals at barkada bundles. Ang sikreto raw ng mabilis na paglago ng kanilang negosyo, ang pagiging hands-on. Kaya tinatakilik nila is malinis yung street foods na tinitinda namin. Ini-ensure namin na fresh kami yung dalawa talaga yung namamalengke pagka madaling araw. Kasabay ng kanilang pagninegosyo, nagtatrabaho pa rin sa kanilang mga day job ang mag-asawa. Sa gabi, nandito kami sa Barrio Ihaw. Andun pa din kami sa gusto pa namin din yung work namin. Namamanage pa rin naman namin lahat. And meron din kaming mga tao na nag-help sa amin to manage this. Naka-POS kami, so nakikita namin kung may sales. Naka-monitor kami sa mga Facebook page namin. Pagdating naman sa dine-in, ang pakulo nilang Only Rice at Only Soup ang nakapukaw sa puso at tiyan ng kanilang mga customer. Sinasabayan pa nila ito ng post online para talaga namang marami at malayo ang maabot ng kanilang mga inihaw. Majority ng sales namin or marketing strategy namin, pinupush namin siya sa online channels. Nagtatap kami ng different influencers. Ang kanilang inihaw kaya na rin tumuhog ng 15,000 to 30,000 pesos kada araw. Kaya ang mag-asawa maliban sa paglalaanan sa negosyo, nakakapasyal na rin sa iba't ibang lugar. Putok-batok man pakinggan at simple lang kung titingnan, kapag sinamahan ng tiyaga at diskarte, ang mga produktong gaya ng mga ito pwede maging daan para ang mga negosyante mas kumita pa.